Biglang nagbago ang eksena, marahas at biglaan. Sa border ng Karatig Lungsod, ang buong paligid ay mistulang isang post-apocalyptic na gubat. Ang mga gusali ay kalahating gumuho, nilalamon ng mga gumagapang na baging at mga punong tumutubo mula sa basag na semento. Tila muling kinuha ng kalikasan ang mga guho. Sa nakabibinging katahimikan, may mga anino ng tao na maingat na gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Ngunit ilang saglit lang, sumiklab ang takot. Ang mga sigaw ng sindek ay pamunit sa hangin. Ang mga tao ay nagmamakaawa, umiiyak, humihingi ng awa para sa kanilang buhay. Habang bumabaha ng luha ang kanilang mga mukha, unti-unti nilang napagtatanto ang katotohanan, isang hakbang na lang mula sa kamatayan. Nanginginig ang kanilang mga tinig sa desperasyon. Pero ang awa, hindi darating. Ang mga nilalang na humahabol sa kanila, hindi ordinaryong zombie. Ang anyo nila ay kasuklam-suklam, hindi ganap na zombie, hindi rin ganap na halimaw na may mga galami, isang nakakatindig balahibong halong anyo. Nakasilip sila sa anino, ang kanilang mga groteskong katawan ay nagbabago-bago, kalahating organiko, kalahating hindi likas. Habang papalapit ang mga ito, nagsitakbuhan ang ilan sa mga nakaligtas, humihingi ng tulong, nanginginig sa takot habang isa-isa nilang nakikitang hinahatak ang kanilang mga kasama. Kinukubkob ng mga baging, nilalamon ng kagubatan mismo na tila gumagalaw kasabay ng mga halimaw. Ang mga nahuli ay binalot ng makakapal na dahon, ang kanilang mga sigaw ay unti-unting nabibigti habang pinipisil ng mga dahon na parang buhay na kokon, tinatakpan ang kanilang kapalaran. At sa sandaling isang lalaki ang mahawakan ng isa sa mga halimaw, handa nang pumatay, isang biglang pagsabog ng berdeng usok ang lumitaw. Kumapal ang hangin, at sa isang kisap mata, naglaho ang mga halimaw, nilamon ng usok na para bang kailanman ay hindi sila nandoon. Ngunit hindi iyon kaligtasan, sapagkat sa loob ng usok, nagsimula ang massacre. Walang habas, walang ingay sa umpisa, ngunit muling sumabog ang mga sigaw, nilulunod ng mga dahon at galami na gumagalaw na parang kakambal ng mga nilalang. Ang berdeng usok, ang paraan ng pagbalot ng mga dahon, lahat ng iyon ay tila kakayahan ng mga kakaibang halimaw na ito. Hindi sila mukhang tao, at hindi rin sila kabilang sa kahit anong kilalang nilalang. Mga halimaw silang banyaga at nakakatakot. Sa ibabaw ng kanilang mga ulo, may nagliliwanag na mga bato, kumikislap ng nakapangangilabot na liwanag. Sa kanilang mga katawan, tila tumutubo ang maliliit na puno at halaman, kumikilos na parang buhay, parang nakabaong baluti mula mismo sa kanilang laman. Ang kanilang mga matay baluktot, nakatagilid, bahagyang natatakpan ng mga ugat na parang kahoy na gumagapang sa kanilang mukha. Hindi sila basta halimaw, sila ay naglalakad na pagsasanib ng laman at gubat. At nangangaso sila ng may malupit na katumpakan na nagpapayanig ng kaluluwa. Sa gitna ng makapal na kagubatan, isang dalaga ang halos maubos na ang lakas. Inilagay niya ang mga kamay sa tuhod, sumandal sa puno, pilit inaagaw ang kanyang hininga. Sa oras na iyon, ang dalawa niyang kasama, desperadong tumatakbo tungo sa ligtas na lugar, ay lumingon pabalik. Ang nakita nila ay nagdulot ng pagkabigla, kahit sa ganitong sitwasyon, nagpapahinga siya. Nang magtama ang kanilang mga mata, napuno ng panghihinayang ang mga mata ng dalaga. Mahina at pagod ang kanyang tinig. Hindi ko na kayang tumakbo. Nagulat ang isa sa mga lalaki. Agad siyang lumapit, hinawakan ang kamay nito, at mariing nagsabi, hindi ka pwedeng tumigil. Kailangan pa nating tumakbo. Kapag nahuli tayo, dudurugin nila tayo. Habang nag-uusap sila, isa pang binata na nakasuot ng itim na kamiseta, kasapi rin ng kanilang grupo, ay itinaas ang kamay at sumigaw, sandali. May ilan pa silang kasamang dumating. Maingat na inilagay ng unang binata ang kamay niya sa balikat ng dalaga, saka tinanong ang nakaitim, ano yun? Itinaas ng nakaitim ang isang daliri, hudyat na manahimik, at mahigpit na ibinulong. Makinig kayo, at saka narinig nila ang isang tunog. Pagkarinig pa lang, biglang napuno ng tuwa ang grupo. Nagningning ang kanilang mga mukha, puno ng pag-asa at kaluwagan. Sunod-sunod silang sumigaw. Hangin, tunog ng hangin yun. Isang tinig ang nagpatuloy, puno rin ng pananabik, tama. Totoo, hangin nga. Maging ang binatang nakaitim ay nagsalita, puno ng pag-asa sa gitna ng kanyang pagmamadali. Kung naririnig natin ang hangin,
malapit na tayo sa dulo ng gubat. Konti na lang. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang saya. Bigla silang kinilabutan. May kung anong lumalapit mula sa kanilang likuran. Isang mababa at nakakatindig balahibong tunog ang palm unit sa katahimikan. Mabilis silang nilukuban ng takot at sabay-sabay na nagsitakbo. Ang mga yabag nila ay sumasabay sa mabilis na tibok ng kanilang puso. Habang tumatakbo, ang binata na humahawak pa rin sa dalagay lumingon. Sa desperadong tinig, sumigaw siya. Konti na lang. Hindi tayo pwedeng mamatay dito. Ilang minuto pa, lumabas sila sa isang bagong lugar. Tumambad sa kanila ang matatayog na gusali, isang hudyat ng pag-asa. Ngunit halos mawala na sila ng malay sa sobrang pagod. Isa sa mga binata, habol ang hininga, itinuro ang unahan. Liwanag. May liwanag sa unahan. Malapit na tayo sa dulo ng gubat. Nagningning ang mga mata ng dalaga, puno ng pag-asa. Itinuro rin niya ang liwanag, nakangiti, nanginginig ang tinig sa ginhawa, nagawa natin. Ligtas na tayo. Ngunit pagkasabi niya yun, biglang nag-iba ang paligid. Mula sa punong kanyang sinandalan, may biglang bumitin. Parang lubad sa unang tingin, ngunit biglang gumalaw, napakabilis. Bago pa sila makagalaw, kumapit iyon sa leeg ng dalaga ng mariin. Tumalon ang tibok ng kanyang puso, nanigas ang kanyang lalamunan. Wala siyang lakas para sumigaw. Mula sa dilim, isang dambuhalang nilalang nakahawig ng punong buhay ang gumalaw, ang mga sanga nito'y umabot sa kanya. Ang anyo nito'y nakakapangilabot. Nagsisigaw ang dalaga para sa tulong, ngunit nalunod ang kanyang tinig sa ungol ng halimaw, habang bamuka ang napakalaking bibig nito, at nilamon siya ng buo. Sa isang iglap, naglaho siya. Ang kanyang mga kasamay nanigas, walang kakayahang kumilos sa tindi ng hilakbot. Itinapon ng halimaw ang wala ng buhay na katawan ng dalaga, parang basag na manika. Ang binatang kanina ay nagbigay sa kanya ng lakas, ang naglagay ng kamay sa kanyang balikat, ngayon ay nakatitig na lamang sa kanyang bangkay, puno ng dalamhati at sakit. Namutawi ang luhas sa kanyang mga mata habang nangangatog ang katawan, saka siya sumisigaw ng buong lungkot, hindi, Xiaotong. Nang makita siya, ang binatang nakaitim ay lumapit, puno ng tahimik na dalamhati. Inilagay nito ang kamay sa balikat ng umiiyak na kaibigan, sinusubukang pakalmayan siya. Mahigpit ang kanyang tinig, pilit tinatago ang sariling lungkot. Hoy, bumangon ka. Ngunit hindi nakinig ang binata. Mas lalo siyang umiyak, nilalamon ng pighati, nanginginig ang balikat habang pinapasan ang bigat ng pagkatalo at pagkawala. Guilt, lungkot, kawalan ng magawa, lahat iyon ay bumalot sa kanya na parang rumaragas ang alon. Hanggang sa, isang malakas na sampal ang damapo sa kanyang mukha. Damapo ang sampal mula sa nakaitim na binata ng napakalakas na agad nagmarka ng pula ang pisngi ng umiiyak. Kumalabog ang tunog, umalangaw sa hangin na parang putok ng baril. Hinablat niya ito sa kwelyo at buong galit na sumigaw. Ang tinig niya ay basag sa damdamin, patay na si Xiaotong. At kung ayaw mong sumunod sa kanya, ayusin mo ang sarili mo. Parang punyal na bumaon ang mga salita. Nakapikit lang ang umiiyak na binata, tulala sa sakit. Ilang sandali pa, bumagsak ang kanyang ulo, luhay damaloy sa pisngi, at garalgal niyang bamulong. Pasensya na talaga. Nagbago ang ihip ng eksena. Sa wakas, nakarating ang apat sa liwanag na kumikislap sa unahan. May bahid ng pag-asa sa kanilang mga mata, bagaman natatakpan ng lungkot. Unti-unti silang lumapit sa maliwanag na lugar. Ngunit bago pa sila makatawid, muling nagbago ang tanawin. Sa kabilang panig, unti-unting lumitaw ang mga halimaw. Hindi sila ordinaryong nilalang, dahan-daw ang naglalakad mula sa dilim, nakakatakot at tahimik. Ang kanilang katawan ay kahawig ng mga puno, balat na parang balat kahoy, pilipit na mga kamay at mga sanga na nakasuksok sa iba't ibang anggulo. Dahan-dahan silang naglakad, papunta rin sa parehong direksyon na tinutungo ng apat. Nagbago muli ang tanawin. Patuloy na naglakad ang grupo hanggang marating nila ang isang maluwang na lugar. Doon, biglang natigilan ang nakaitim. Nanlaki ang kanyang mga mata, bumukol ang pawis sa kanyang noo. Nanggatag ang tinig niya, kilala ko ang lugar na to, ito ang Wilderness Park, nasa labas ng M-City. Nakarating na tayo. Nasa M-City na tayo. Nagulat ang dalawa pa niyang kasama. Isa ang napakunot ang noo at nagsabi.
Ang weird, bakit walang kahit isang tao rito? Sumunod ang isa, litong-lito rin. Parang iniwan na ang buong lugar. Huminga ng malalim ang nakaitim, tumingin sa kanyang likuran, ramdam ang bigat ng nakaraan, kung ano man ang nangyari, may saysay. Siguro inilikas din ang MCT. Ngunit bago pa tuluyang matapos ang kanyang salita, itinuro ng binatang nasa unahan ang isang bagay sa malayo. Nanigas ang tinig niya, puno ng alarma. Ano yun? Sabay-sabay silang natigilan. May isang aninong nakatayo sa likod ng poste ng ilaw. Naningkit ang mata ng nakaitim, saka kumaway at tumawag, puno ng ingat ngunit may halong pag-asa, isang nakaligtas. Mukhang may mga nakatakas na nakarating dito. Pagkatapos, tinaas ang boses, "Hoy, kaibigan! Saan ang evacuation point?" Ngunit habang lumalapit ang figure sa liwanag, unti-unting gumuho ang kanilang pag-asa. Hindi yun tao, hindi yun nakaligtas, si Tentacle Monster Zhang Shengji. At sa pagkilala nila, sumabog ang takot. Parang kidlat ang panik. Nagsisigawan sila, kumari pa ng takbo ng buong lakas. Nagdaraan sila sa mga bakanteng kalye, hindi lumilingon. Nang sa wakas ay makalayo, huminto sila para humabol ng hininga. Isa sa kanila ang lumingon, mahina at nanginginig ang tinig, "Hinahabol ba tayo?" Sagot ng isa, habol din ang hininga. Mukhang, hindi. Ngunit bago pa magtagal ang bahagyang ginhawa, may malamig na takot na gumapang sa kanilang mga gulugod. Dahan-dahan silang lumingon. At nakita nila, mas marami pang nilalang. Mga bago, nakakadiring anyo na dahan daw ang sumusugod mula sa kabila. Sa ilang segundo lang, napalibutan na sila. Sa isang panig, si Tentacle Zhang Shengji. Sa tatlong panig pa, ang mga hindi kilalang halimaw. Mas lamilinaw ang mga baluktot nilang anyo sa manipis na liwanag. Kumakapit ang takot sa kanila na parang bisig na bakal. Doon din may galing. Peste, napapalibutan tayo. Unti-unting lumubog sa kawalan ng pag-asa ang grupo. Isa sa kanila ang bumagsak, basag ang tinig habang humahagulgol, "Tapos na, sana hindi na lang tayo tumakbo. Kung nanatili tayo sa gubat, baka nakaligtas pa tayo ng ilang buwan." Maging si Xiaotong. Hamina ang boses niya habang papalapit ng papalapit ang mga halimaw. Napakalapit na. Nanginginig ang nakaitim habang dahan daw ang hinugot ang kanyang sandata. Nakaukit sa kanyang mukha ang desperasyon. Nanginginig ang kanyang mga kamay, tumutulo ang mga luha. Hinawakan niya ng mahigpit ang sandata at bamulong, "Ayokong paglaruan nila ang katawan ko. Ayokong mamatay ng ganyan." Itinaas niya ang talim papunta sa kanyang sariling leeg. Ngunit bago pa ito bumagsak, may nakita siya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang mismong halimaw na nagpabalikwas sa kanila kanina, si Tentacle Man Zhang Shengji, ay biglang umatungal at sumugod. Ngunit hindi sa kanila, kundi sa ibang mga halimaw. Sa isang nakagugulat na baligtaran, nilusob ni Zhang Shengji ang mga hindi kilalang halimaw, winasak ang mga ito isa-isa, parang isang bagyong walang habas. Napatitig lang ang grupo, hindi makapaniwala. Ang nilalang na ilang sandali pa lang ang nakalipas ay kinatatakutan nila, ngayon ay nagsisilbing tagapagsadyab. Si Zhang Shengji ay patuloy na rumaragasang parang unos, winawasak ang lahat ng humaharang sa kanyang daan. Muling nagbago ang eksena, lumitaw ang isang napakalawak at tahimik na lugar. Ang atmosfera ay mabigat ngunit kakaibang payapa. Nakatayo sa tabi ng mataas na bintana, hinahaplos ng hangin ang kanyang buhok. Nakatanaw sa malayo si Jiang at mahina niyang ibinulong, "Malakas ang hangin ngayon." Isang payak na obserbasyon, masyadong payapa, halos hindi tugma sa mundo na kanyang ginagalawan, hanggang sa isang matalim na notification ang bumasag sa katahimikan. Agad siyang nabalikwas, tumingin sa screen, at kumislap ang kanyang mga mata nang lumitaw ang mensahe. Umusad na ang misyon. Isa na namang subdivision ang naitatag, sa pagkakataong ito, ang Westwind Steel Plant. Kinilala ng system ang kanyang pagsisikap, at binigyan siya ng masaganang gantimpala. Umangat ang gilid ng kanyang labi sa isang kampanteng ngiti, 80 points pa. "Ha, napakalaki niyan. Halos hindi ko na maubos sa paggastos." Mabilis niyang pinindot ang screen, pumasok sa interface ng store, sabik na makita ang mga bagong kayamanang lumitaw. At nandoon nga, kumikislap na parang mga hiyas na nakabaon, nag-aanyayang mahukay. Isa ang agad niyang tiningnan, muntik na siyang mapahinto sa gulat.
Isang level 3 supply crate. Muling pumasok sa kanyang isip ang alaala, mula lamang sa level 2 crate ay natamo niya ang overload physic. Ngayon, ano pa kaya ang pwedeng lamanin nito? Ang posibilidad ay nagpadaloy ng kuryente sa kanyang dugo. Tingnan natin kung anong halimaw ang laman nito, bulong niya, agad na pinindot ng walang pagdadalawang isip. At hindi doon nagtapos. Sunod-sunod niyang kinuha ang kailangan niya, at ang screen ay binaha ng mga notification, parang alon na walang tigil. Una, isang armored jeep, simbolo ng kapangyarihan at gamit. Sumunod, mas madilim at mas mapanganib, isang enslavement mark. Isang kasangkapan na kayang gapyusan ang kalaban at gawing tapat na alipin. Isa lang ang kaya nitong itali sa isang pagkakataon, ngunit sapat na iyon para baguhin ang lahat. At panghuli, isang serum, 30 buong unit ng concentrated physical enhancement. Sapat para itaas ang kanyang lakas na dati nang nakakatakot tungo sa panibagong antas. Habang unti-unting namamatay ang liwanag mula sa screen, muling bumalik ang katahimikan. Ngunit hindi na iyon pareho. Ang paligid ay tila umaalon sa enerhiya, parang unos na handa ng sumabog anumang sandali. Nagbabago ang kanyang mundo, at siya'y handa na para sa darating. Sa paglitaw ng huling notification, bahagya siyang sumandal, naningkit ang mga mata sa lalim ng pag-iisip. Isa lang ang maaaring gapyusan ng markang ito, sa ngayon, sina Chen Chong, Zhang Shengjie, at Li Cheng ay matatag pa. Mas mabuti nang magmasid muna. Ngunit bago pa tuluyang lamapat ang desisyong iyon sa kanyang isip, may isa pang alertong lumitaw, mas mabigat at mas nakakatakot kaysa sa nauna. Mission, Scavenger Utopia Progressing. Objective, palawakin ang komunidad. Status, repel an invasion at any independent outpost, ongoing. Score reward, dagdag 1-0. New mission, Weed Control Volume 1. Objective, eliminate the threat from invasive plants. Reward, dagdag 100 points. Kumunat ang noo niya, nagtaas ng kilay. Weed Control, pagtanggal ng damo. Seryoso ba, pinapapunta nila ako para magbunot ng damo sa bukid? Napatawa siya ng mahina, ngunit sa kaibuturan, alam niyang hindi ito kasing simple ng tunog. Sa mundong ito, kahit ang mga damo ay maaaring magbunga ng digmaan. Habang tumatawa pa siya, binabasa ang nakakatawang pangalan ng misyon, biglang sumabog ang isang boses mula sa walkie-talkie na nakapatong sa mesa. Brother Jiang, naririnig mo ba ako? Si Shu Shuai ito. May mali. Sa sandaling marinig niya ang pamilyar na tinig, puno ng agarang babala, biglang nag-iba ang kanyang anyo. Naglaho ang ngiti, napalitan ng matalim na seryoso. Mabilis siyang lumingon, naningkit ang kanyang mga mata habang nakatitig sa walkie-talkie.